Okay? So last Sunday, tinalaki natin about the so-called the Holy Spirit's presence work in the world. So may tatlong bagay tayong tinalakay doon. That the coming of the Holy Spirit ay may tatlong aspeto to reprove sin, no? Para patunayan ang pagkakasala. O kumbaga sa isang courtroom, no? Ay ikaw ay akusado at doon sa courtroom na yon patutunayan na ikaw ay nagkasala beyond reasonable doubt. Ganon din dito. The Holy Spirit ay pumarito upang ipakita niya ang pagkakasala ng tao, no? At ano naman, kung makikita ninyo ang pagkakasunod-sunod, reprove sin, righteousness, ano ibig sabihin? That sin must be brought into the courtroom or justice, at doon sa justice din sa courtroom na yun, doon mo makikita ang righteousness of God. That the judgment, ano sabi doon? Sin, righteousness, and judgment, doon ipakikita ng Panginoon that His judgment is faithful and true. Kung baga sa hustisya ng mga tao, merong nakakalusot. Di ba? Merong napaparusahan na hindi beyond reasonable doubt. No? Dahil kalaban mo lang o dahil hindi mo type, ay nawawala yung beyond reasonable doubt. But as far as God is concerned, the ministry of the Holy Spirit, ito yun. Ipinakita niya ang kasalanan mo at ito ang katuwiran, no? Na ang hatol sa iyo ay kamatayan, matuwid ang Diyos. But in the other side of the coin, meron siyang tinatawag na mercy and grace. Para hindi natin sapitin the final judgment ng buhay natin. Ano yun? Kaya nga si Kristo ay pinadala ng Diyos upang tubusin ang ating mga kasalanan. And as believing, ito nakakamangha sa Diyos eh. By believing and trusting Him, pinapawalang sala ka. Kapag ikaw ay naniwala kay Jesus na siya ang nagbayad ng kasalanan mo, acquitted ka sa iyong kaso sa harapan ng Diyos. Okay? So kaya napakaganda na parati nating wine-welcome ang Holy Spirit sa buhay natin kasi siya yung umaakay sa bawat isa sa atin. Tandaan ninyo, ang pagsisinungaling, pagkupit, o hindi paggawa ng tama, yun ay bunga lamang. Bunga. Pero ang tunay na pinagmumulan noon ay yung tinatawag na root of sin. Na si Adan at si Eva ay nahiwalay sa Diyos at walang gumagabay. Kaya ang mga anak, ang mga lahi na nanggaling kay Adan at kay Eva, wala ring gabay ng Diyos. Dahil yun ang pinaka-root. Dahil hindi natin alam ang dapat gawin, ang parati nating gagawin ay ang mga bagay na labag o taliwas o salungat sa kalooban ng Diyos. Kaya magkaiba yun ha, the root of sin and the fruit of sin. Parang ganito yan. Alin ba ang tinatawag na puno ng mangga? Sa palagay ninyo, anong ibubunga niya? Mangga, di ba? Pero kung wala yung puno, magkakaroon ba ng bunga? So ganun din ang kasalanan, ang pinakaugat sa ating buhay. Kaya ang ating ginagawa ngayon, wala tayong panahon sa Diyos, ayaw ko ng fellowship, ito maganda ito mga bagay na ito. So dahil yung pinaka binhi, no, root ng kasalanan natin ay nananatili sa atin. Kaya nga nung dumating si Kristo, ang ginawa niya, inaprot niya. Di ba? Yung tinuturo ko sa inyo, kapag yung puno ay inalis mo sa lupa, inihiwalay mo o binunot mo, ano ang mangyayari? Mamumunga pa ba siya? Hindi na. So ganun din, nung dumating si Kristo at naniwala ka at nanampalataya ka, inaprot niya yung pinagmumulan ng ating kasalanan. Kaya ngayon, pag gagawa ka ng lumaway, mangungupit ka, meron ng konsensyang kumakabog sa
ano mo, sa puso mo na nagsasabing, hindi tama yan. Yan. And by doing so, magde-decide ka ngayon na, ay hindi, bawal yun. O sabihin natin, galit ang Lord doon. O kasalanan yon. Okay. Now, ngayon, ito yung bagay na sinabi rin dito that the work of the Holy Spirit in the world, ay sabi dito, bilang mananampalataya, tayo daw ang asin at ilaw ng sanlibutan. Pag sinabi mong ilaw, ano ba binibigay ng ilaw? Liwanag o kaunawaan, no? Upang makita natin ang ating dadaanan, lalandasin, no? Ipinakikita ng Diyos 'yan. Kung ikaw ay mag-aaral, sa palagay ninyo, ano yung tamang liwanag na dapat nating makita? Yung bang aasa ka sa katabi mong valedictorian pagdating ng exam? 'Di ba? O aasa ka doon sa baon nung ano mo na may kayang kaeskwela mo? Hindi. Hindi gano'n, no? Sasabihin mo sa mama papa mo, "Ma, sayang, no? First honor sana ako." "Eh, anak, bakit?" "Eh, kasi tinawag yung katabi ko, eh. Muntik na akong tawagin, pero tinawag yung katabi ko." No? Gano'n ba sa school? Tabihan 'yan kung sino yung ano, maituro ng teacher. Okay. Naalala niyo yung ano, yung pelikula, no? Pinatawag yung tatay nung estudyante, no? Kasi ang sabi doon, eh, "Tay, umuwi, pinatawag ka ng principal." "Eh, bakit daw, anak?" "Eh, kasi po pinagbibintangan akong pumatay kay Lapu-Lapu, eh." Sabi naman ng tatay, "Eh, anak, lalong hindi naman ako." 'Di ba? Sumagot yung lola, "Umamin na kayong dalawa." Okay. So, ibig sabihin, liwanag ay nagbibigay, ano ba yung tamang ugali ng isang estudyante? Ano ba ang tama ng ugali ng isang padre de pamilya, ina ng tahanan, o bilang isang mamamayan, o bilang isang empleyado? So, ang gabay o liwanag ng Lord ang gumagabay sa bawat isa sa atin. Anong ibig sabihin? Tayo ay dapat kumilos ayon sa panuntunan ng Diyos. Pag sinabi natin salt, it preserves. Ayan. Pag sinabi ng light, it gives direction. So, kapag ang asin ay wala ng alat, ano pa ang saysay nun? 'Di ba? So, ang ibig sabihin, salt preserve, lights, no? It shows the proper or the so-called the right way or pathway sa bawat isa sa atin. Kaya, kapag nawala yun sa mundong ito, sa palagay ninyo, anong mangyayari sa mundo? Kapag nawala na ang liwanag at ang nagpe-preserve o asin, decay, no? Decay na ang nangyayari sa mundong ito. Now, sa pagpapatuloy natin ang ating titinan, the Holy Spirit's work in the church. Ayan. Sabihin mo nga sa katabi mo, kaya ka na sa church. Sabihin mo, kaya ka na sa church. May purpose si Lord. Yan. Lalo na sa mga kabataan kasi, ang mindset ninyo kasi ito lang. Kaya ngayon, pinapalawak natin yan na, ay, may purpose pala ako. Hindi lang pala ako magbabasketball, hindi lang pala sports fellowship. May tawag pala ako sa Panginoon na aking gagampanan bilang asin at liwanag. Okay. Marami ba napapahamak na kabataan ngayon? Definitely. Parati ko nakikita sa sila yung laman ng bugbugan. Sila yung laman ng away. Ang liliit pa, mga high school pa lang yata yun. Nagkukurso na dahan na. Di ba? So sa palagay ninyo, tayo ang lumagay doon. Matutuwa tayo kung binugbog tayo? Hindi. Sa palagay ninyo, yung binugbog hindi gaganti yun? Gaganti yun. Di ba? So, lumiliit ang mundo nila. Nagiging magulo ang mundo nila. Kaya huwag niyong gagawin yun, ha? Huwag kayong mangungursunada. Okay. Now, tingnan natin. Ano sa palagay natin ang role or the ministry of the Holy Spirit inside the church?
The Spirit is active not only in the Word but also in the church. So when we talk about the church, hindi yan Presbyterian, hindi yan Baptist, hindi Methodist, Anglican, or Lutheran, Pentecostal, or Catholic. When we talk about the church, ang ibig sabihin ng church sa wikang Grego is yung mga tinawag. Ibig sabihin yung mga nanampalataya, isinurrender ang buhay kay Lord at handang maglingkod. Yun ang tinatawag na church. So, ang church ay hindi isang building. Kaya sinabi sa Santiago na ang Diyos ay hindi naninirahan sa templo. Ang templo o ang church ay ginagawang venue upang dun magsama-sama ang nananampalataya. Tayo mismo yung church binubuo ng mga little living stone. So, pagpatuloy natin, kaya tinan mo nga yung katabi mo kung tinawag nga yan. O nautusan lang yung bumili ng suka, naligaw dito. Hindi. Hindi. Kung titinan ninyo ang buhay ninyo sa salita ng Lord, may tawag ang Panginoon sa buhay ninyo. No? Yan. Kaya magpatuloy lang tayo. Sabihin mo sa katabi mo, patuloy lang tayo. Okay. So, ang sabi dito, even in the Old Testament in Isaiah 28 verse 16, bagamat hindi pa hayag ang tinatawag na church, quote and quote, pero meron ng mga tinawag ang Diyos sa Old Testament. At doon, yung tawag natin doon, church in the wilderness. No? Kasi sila yung mga tinawag eh. Kung ang definition ng church ay mga tinawag, so therefore, they are church. Lamang, hindi pa ganun, sabihin natin, ginagamit ang salitang church. Dito makikita natin sa Isaiah 28 verse 16, the very foundation ng church ay naroroon. Ang sabi diyan, therefore thus says the Lord God, behold, I am laying in Zion for a foundation, a stone, and tested stone, a precious stone, okay, of a sure foundation. Kung maalala ninyo sa gospel, may dalawang bahay na pinakikita. Yung daw bahay na itinayo sa buhanginan at yung bahay na itinayo sa batuhan. Yung bato, no? So, pareho ang component, pareho ang materialis na ginawa. Ang pagkakaiba lamang ay hindi pareho ang pinagpundasan o sa foundation. So, dumating ang bagyo, dumating ang unos, hinampas ng malakas na hangin, pareho lang ha, pinakikita ang buhay natin ay ganoon. At ano yun? Yung itinatag doon sa buhanginan na buwal. Kasi wala siyang pundasyon. Walang nag-hold sa kanya. Pero yung itinatag doon sa batuhan dahil ito'y matibay, na natili siyang nakatayo. Ngayon, dito, ang iglesia o ang church na sinasabi dito, tayo yun ha, ulitin ko, hindi place and church ha. Lipon ng mananampalataya. Tayo daw ay nakapundar kay Kristo. At si Kristo ang pinaka-corner stone ng church. So kung ang cornerstone ng church ay hindi magigiba, therefore, ang mga itinatag doon sa church na yun ay mananatili ring hindi magigiba. Kaya sinabi ng Biblia na I am more than conqueror. Diba? So, ikaw ay mananagumpay kasi yung pundasyon mo ay mananagumpay. At ang sabi doon, ano yun? I can do all things through Christ. Dahil ang pundasyon mo ay magagawa ang lahat ng bagay. So, sa pamamagitan niya, magagawa rin natin ang lahat ng bagay. So, kaya napakahalaga talaga ng pundasyon. At papaano dumating sa atin ang pundasyon na si Kristo? Nung tayo ay nagsisi sa ating kasalanan, at pinasasalamatan natin siya sa kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, na nagsettle ng ating kasalanan at pinapasok mo sa puso mo at ibinibigay mo ang iyong sarili sa pagkilala, sa pagsunod at paglilingkod. So, ibig sabihin, unshakable. The Bible also declares that the kingdom of God is
unshakable. Heaven and earth will pass away. Pero ang salita ng Lord ay hindi magmamaliw. Mananatili yan. No? Wala na ang mundong ito, mananatili ang salita ng Lord. So therefore, if Jesus is the cornerstone, alam niyo ba yung yung nagagawa ng isang structure, yung meron silang inaugurasyon, naguhulog sila nung blueprint noong na yun, parang tinatawag nilang pinaka-blueprint. So andun kasi nakalagay kung ano ang mga cornerstone na meron doon para isang building ay matibay. Okay. Then, in the New Testament, ang sinasabi sa 1 Peter chapter 2, verse 25. Pakinggan niyo mabuti ang sinabi dito sa tinatawag na 1 Peter 2:5. Na sabi doon, we are the so-called the living stone. No? Tayo daw ay yung maliliit na bato. If Christ is the rock in which dun ipinundar ang church, ang component ng church ay ikaw at ako. Itinulad tayo sa living stone, fitly framed together to build a spiritual house. So kaya ikaw at ako ngayon, kung ang bawat isa sa atin ay living stone, build a holy temple in the Lord, so therefore, ang Lord ay nananahan sa iyo at sa akin. Not in this place, but within your heart. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang Lord ay nananahan sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng church. Ang living stone, pare-pareho ba ang size nun? Hindi. Iba-iba. Kaya makikita nyo ang church, iba-iba. Ang pare-pareho ang size, yung bricks. Diba? Pero ang living stone, may malaki, may maliit. So, lahat ay mayroong roles at bahagi. No? Sa fivefold ministry na lang, mayroong, yung apostles, mayroong prophet, mayroong evangelist, mayroong pastor, and may teacher. So, they have different roles, pero bumubuo lamang sa iisang kamay. Ganon din ang church. Diba? Meron tayong mga musicians, may singers, meron tayong media, meron tayong audio, meron tayong usher, meron tayong Bible teacher. So, iba-ibang roles. Pag pinagsama-sama mo ngayon, dun nabubuo ang, house of God. Kaya dun nananahan ang Lord sa bawat isa sa atin. Ano sa palagay ninyo ang size? For example, napakaganda ng church natin. May cathedral tayo. Wala namang tao sa loob. Ano ang purpose nun? Diba? Sino ang nagbibigay ng tinatawag na kulay at purpose? Yung mga taong tinubos ni Kristo. Diba? Sino ang mag-aalingaw-ngaw ng pagpupuri sa Diyos sa lugar na ito? Hindi ito. Ito lamang ay isang lugar na kung saan ginagamit natin bilang dausan ng ating pananambahan. Pero ang Diyos nananahan sa iyo at sa akin. Maliwanag yun, ha? Okay. Kaya huwag ninyong mamaliitin ang inyong sarili. You have the so-called role inside the church. Kagaya sa ating alam niyo sa mga kabataan na ito, hindi natin alam kung sino magpapastor dito. Hindi natin alam kung sino ang mga magiging Bible teachers. Ganon din kasi ako. Nung naging Christian ako, wala akong alam. No? Basta ang alam ko, mahal ko si Lord. No? Pero sabihin, nangarap ako na ganito. No, hindi. Pero as you progress sa loob ng church, bumubukal ngayon yung desire mo. Kaya napunta ako sa music. Yan, yung music, yun ang tibok eh. Diba? Okay. Tapos pagkatapos doon, gradual talaga yon. Tapos, nagiging Bible teacher ka ngayon. No? Pagkatapos doon, progress. Basta, ibigay mo lang ang sarili mo kay Lord. Dadaling ka ni Lord kung saan ka talaga niya itinalaga. At sasabihin ko sa inyo mga kabataan, doon kayo magpa-prosper. Andun ang galak ninyo. Andun ang tagumpay ninyo. Okay.
Sa palagay nyo ba maraming mga tao malulungkot bagamat maraming pera? Yes. Maraming mga taong maraming pera pero malungkot pa rin sila. Di ba? At ang masaklap nito, hindi pa nasiyahan sa dami ng pera, ano yun, humahakot pa ng maraming pera. Pera, 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 pera. Di ba? So ano nangyari? Saan sa nauwi? Pagmamahal sa pera. Anong sinabi ng Biblia? For the love of money is the root of all evil. The love of money. Hindi ko sinasabi hindi natin kailangan ng pera. Kailangan natin yon, di ba? Pero wag mo naman gawin, sabi mo sa tabi mo, wag ka naman magbukang pera. Okay. So sabi dito, Christ is also the head of His body, the universal church. So ang tawag sa atin, tayo ay kabilang sa tinatawag na mga local church. Yan. May local church halimbawa sa Lima, doon sa Molino, pero sa kabuuan nito, iisa lang ang church ni Kristo. Ang tawag doon ay universal church. Dahil si Kristo ang ulo ng iglesia, no? Mga sangay-sangayan, no? Yung mga bagay na yun. Okay. Kaya sabi dito, okay, He is the head of every local congregation of believers. Every person who repented. Ito yung church na sinasabi ko, hindi yung mga pangalan ng mga church, ha? Hindi yon. Ang tinutukoy kong church ay ito. Ang sabi dito, every person who has repented of his sin and received Jesus Christ as Savior and Lord is a member of this body called the church. Actually, the word Catholic, Catholic is a word of universal church. Kaya, the Church of Jesus Christ can be called a Catholic Church. But hindi natin ginagamit yon kasi ginamit na yon ng Roman. Yung Roman, ikinabit doon sa Roman Catholic Church. But the Catholic per se, ang ibig sabihin is universal sa buong mundo. Pero pag sinabi mo, tilagyan mo ng adjective, no, na Romans, ibig sabihin, that church ay pertaining to the Roman believers. Okay? Ito yung naniniwala sa mga santo, ito yung naniniwala sa mga panalangin sa mga patay, no? So, kaya meron Roman Catholic Church. Pero if you are going to remove that, ang ibig sabihin nun, Jesus, yun yung tinatawag na Catholic Church. Universal Church, in short lang, ang ibig sabihin ng Catholic Church. Okay? Pangbuong mundo. Okay. So, bagamat hindi natin ginagamit yon kasi when we talk about Catholic, connoted agad yan sa Roman Catholic. Kaya ang gagamitin natin dito, the Church of Jesus Christ. In Tagalog, Iglesia ni Cristo. No? Pero hindi yon, ha? Ang sabi dito, okay, sino daw ba ang pumapaloob doon sa church na yon? A person who has repented of his sin, okay, and received Jesus Christ. Ang mga taong nagsisi sa kanyang kasalanan at tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, you are now, bahagi o miyembro ng tinatawag natin the body of Christ or the Church of Jesus Christ. Maliwanag na po ba yun, ha? Huwag tayong malilito. Okay. Now, tinaman natin, first, what part does the Holy Spirit play in this? Ano daw po ba ang trabaho o ministry ng Holy Spirit sa church? First, Bible beautifully tell us that the church was brought into being by Him. Ipinakita sa atin na ang church, ang nagtatag ay ang Espiritu Santo ng Diyos. Tingnan natin. According to 1 Corinthians 12:13 to 14, ay ganito ang sinasabi. For by one Spirit. Sino yung Spirit na yon? The Holy Spirit. Okay. By one Spirit, we are all baptized into one body. So kaya nga tayo binabautismuhan no, ng water baptism. Ano yon? Ito'y pagpapahayag natin
sa, sa langit, sa mundo, at sa mga kadiliman. Ipinahahayag natin na tayo ngayon ay bahagi na ng Iglesia ng Panginoon. Okay. Kaya merong significance yun, no? Bagamat ang pagbabautismo hindi yung magliligtas sa iyo, bago ka bautismuhan, ikaw ay pinatawad na, iniligtas ka na ng Panginoon dahil ikaw ay nagsisi at handa mong isinuko mo ang buhay mo at handa kang sumunod sa Diyos. That is. So, yung physical baptism na yun ay kapahayagan. Kaya sabi dito, one Spirit, we are baptized in one body, whether Jews or Greek, whether slave or free, and we were all made to drink of one Spirit. No? So, ibig sabihin ng drink, ano ba nangyayari doon sa tinatawag nating physical function ng drinking? Satisfy. No? Mawala yung ating kauhawan. Kaya may kita nyo sa ating pagsamba, di ba? Nagkakaroon tayo nung kaganapan sa ating puso, yung kapayapaan dumarating, kumbaga sa ay tranquility of our mind dumarating, at tayo ay nasa-satisfied, no? Emotionally, soulically, physically, kapag tayo ay nakasasamba sa Diyos. Because it is the Holy Spirit who satisfies our soul. Diba pag alam nyo, pag talagang regular attendance ka, pag hindi ka nakadalo, para kang parang may kulang. Parang may kulang eh. Lord, ba't ganun? Parang diba? Because the satisfaction or the so-called the refreshing touch of the Holy Spirit, ay yun, nasa pagsamba. Kaya sabi dito, we drink with one Spirit. Ibig sabihin, hindi lang pala si Atilin ang pwede makaranas ng kagalakan mula sa Diyos. Kasi isang espiritu, ibig sabihin, pwede nyo ring maranasan yun as you open your heart and embrace God sa iyong buhay. Hindi namimili ang Lord na ikaw ay kinakalang edad mo na ay 40. Tama ba? Ay, hindi pa. Okay. Wala sa edad yun. Even ang mga kabataan, even ang mga children. God can touch you. God is not limited. The Holy Spirit is not limited by age. Ang sincere heart o ang isang dalisay na puso, no? Yun ang hinahanap ng Diyos. Dalisay na puso na naghahangad na siya ay maka-fellowship, naghahangad na siya papurihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yan. For the body is not one, no? For the body is not one member, but many. Ito ang isa sa mga mystery ng church. We are one body, but maraming miyembro. Ipinakikita rin sa ating katawan. Iisa lang ang katawan natin, pero maraming members of the body. We have the hands, we have the feet, we have the so-called the eyes, the ears. Pero hindi siya separated. Tumatayo siya as a whole person. Ganon din ang church. Diba? Sa church, merong pastor, merong Bible teacher, no? Merong naglilid sa music, merong naglilid dito, no? So ganon ang church. Nagpapunction yan as a whole. Okay. Kaya meron din tayong humahawak sa ating tinatawag na sports ministry. Tandaan nyo, ang sports ministry natin ay kada katapusan ng panahon. Hindi, ng buwan. Ha? Ngayon, ang aking hiling sa mga kabataan, ano lamang yon? Enjoyment yun. Pero ang mahalaga sa inyo, may Kristo kayo sa puso ninyo. Para hindi kayo mapahamak sa buhay ninyo. Pwede ba yon? Enjoy lang, no? Pero si Kristo ang maging pangunahin sa buhay ninyo. Kayo ba nag-aaral pa lahat? O, pagbutihin ninyo pag-aaral nyo, ha? Okay. Pag meron kayong sa math, andyan si Ate Lynn, magpaturo kayo. Okay. Okay, first, ano sabi dito? We are, tinatawag na one body, one spirit. Second, by the Spirit, God lives in the church.
Yung daw Espiritu Santo ng Diyos ay buhay doon sa church. Buhay sa bawat isa sa atin according to Ephesians 2:22. At sabi dito, God does not dwell today in temples made with hands. Okay. But if we recognize that in our church gathering is really in our midst, personally, if we defense our worship. Yung kinanta natin kanina. So, ang Diyos daw ay hindi nananahan sa templo na gawa ng tao. But, as we gather together, as sabi ng Biblia, 2 or 3 gathered in my name. Jesus, I am in the midst. Kaya habang tayo ay sumasamba, habang tayo ay si Kristo ay nasa kalagitnaan. And even the presence of the Holy Spirit ay nasa kalagitnaan. Handa siyang tinatawag na tumugon, handa niyang tanggapin ang ating papuri at pasasalamat, and in response to that, yung kapayapaan, yung damdamin mo, alam niyo, pag kayo sumamba sa Panginoon, tapos you are burdened, no? Pag alis mo, luag-luag ng ang gaan-gaan ng iyong tinatawag na pakiramdam. No? And ready to fight ka uli. No? Kasi alam niyo, tandaan niyo ang mundo, ito yung nagbibigay sa atin ng tinatawag na dryness. Bakit? Halimbawa, yung pinuspos ka ng pag-ibig, tapos paglabas mo, within that week, sinubok yung pag-ibig mo ngayon, napalibutan ka ngayon ng mga asungot at mga tao. Kasi ganun talaga, ipapractice mo yun eh. Hindi binigay ni Lord ang fruit of the Holy Spirit ng walang dahilan. No? Self-control. Binigay yan sa iyo. Eh di nung nagsimba ka, wow, self-controlled ka ngayon. Pagdating mo sa trabaho ngayon, no? Eh tyrant yung boss mo. Paano mo ngayon yung self-control? Ganun yun mga kapatid. Kaya yun, parang yan kung hindi tayo nagiging maingat, para bang nag-charge ka dito, fully recharge ka, no? Para harapin yung week na yon. Siyempre, nalulobat ka rin kapag naroroon yung kaya we need to recharge ourselves. Ganun yun, mga kapatid. At available naman, hindi ka nahahanap ng outlet. Wherever you are, the Holy Spirit is right there to, ready to recharge you. Ikaw lang ang magtatap sa Holy Spirit of God. Meron na Paglabas pa lang dito ng mag-asawa, gaaway na. Di ba? May mga ganun na pangyayari. No? Ang tinuro ni Pastor about the love. Kasi February 14 yata yun. No? Ay, di nakita ngayon. Aba, paglabas nagbabangaya na. No? Sasabihin mo isa, nakita, narinig mo yung tinuro ni Pastor. No? Ginagawa mo ba yun? Ganun na nangyari ngayon. Instead of, yung putting themselves to be molded, hindi, nababatikusan na. Hindi ganun, mga kapatid, ha? Okay. Kaya nga, yung worship is very important. As we worship the Lord here in this place, Jesus is in the midst. Tandaan niyo yan. Hindi sinungaling ang Diyos. Kaya we need to revere Him. We need to focus ourselves sa Kanya kasi He is in our midst. Dapat maparangalan siya sa buhay natin. Parang ganito lang yan. Halimbawa, pumunta ka, naimbitahan ka sa isang birthday yan. Birthday yan. Di siyempre. Wala kang baon na Tupperware, ha? So you expect that the celebrant is right there. Tama ba? Yung expectation because hindi pwedeng magsimula ang lahat na wala yung celebrator. Diba? Ngayon, ang problema, pumunta ka doon, wala yung may birthday. Ano mangyayari? Kumpleto ba yung celebration? Definitely hindi. Yes, pwede kang kumain. Ayun, ando na kumain na yun bayad na Kaya lang incomplete. Bakit? Kasi yung sanhi, yung kadahilanan kung bakit kayo nag-gather ay wala. So therefore, parang walang saysay. Kaya pag pupunta kayo sa church, no, sa ating pag-gather, see to it that your heart is in there at nakatap sa Panginoong Hesukristo.
Kasi He is the reason kung bakit merong pagtitipon. And the Holy Spirit will help us to connect. Siya yung mag-i-inspire sa atin para purihin siya, para pasalamatan siya. And by doing so, in exchange, the presence and the glory of God, yun ang humihipo sa ating buhay. Okay? Kaya may kita ninyo sa pagpunta nyo dito, sabihin mo sa katabi mo, pagpunta natin sa gatherings, si Kristo ang focus natin. Yan. At ang Holy Spirit ay handa tayong tulungan upang mag-glorify natin siya. One point about the relationship of the Holy Spirit and Jesus Christ needs clarification. Linawin natin ang kanilang kalalagayan. The scripture speak of Christ in you. Ang sabi doon, Christ in you. Si Kristo ay sumasa iyo. Kaya meron tayong kanta ng, pero huwag nyo kakantahin sa Sunday. Christ in you, the hope of glory. Christ in you, the hope of things to come. Siya ay sumasa atin. Though the Bible teaches us that Christ seated at the right hand of the Father, but the Holy Spirit brings Christ sa buhay natin. Dahil sino ang nananahan sa atin? Ang Holy Spirit dwells in us. Kaya those are the two different things. And even the Bible, ginagamit interchangeably that the Spirit of Christ is the Holy Spirit and Christ Himself. Kaya wherever the Holy Spirit is, Christ is in there. Kasi they cannot be separated. Though the Bible teaches us that Jesus seated on the right hand of the Father. Kaya kinakanta natin, di ba, yung una nating doxology, yung pinalta natin. Anong sabi doon? Ano yung first, stanza noon? To Him who sits on the throne, ang pinapatukulan doon, yung Ama. And unto the Lamb, yung nasa right hand of the Father. Di ba? To Him who sits on the throne, and unto the Lamb. Di ba? Tapos doon naman sa, kinakanta natin ngayon, to Thee we ascribe glory. The word ascribe, ibig sabihin, ating, pinupuri, ating ina-acknowledge. Ibinibigay natin o ipinagkakaloob natin sa Kanya. To Thee we ascribe glory. Sabi natin, Panginoon, ipinagkakaloob namin ng kaluwalhatian sa iyo. To Thee we ascribe honor, di ba? To Thee we ascribe power and majesty. Holy is the Lord. So yun. Ibinibigay natin lahat-lahat because He is the pinnacle of everything. God is worthy to receive such honor and glory and power and dominion both now and forever. The reason why we exist, because of Him. And without Him, walang saysay ang buhay, mga kapatid. The scriptures speak of Christ in you, and some Christians do not fully understand what this means. As the God-man, Jesus is in a glorified body. Kita nyo si Jesus, nung siya ay nag-resurrect, yung katawan niya is glorified. The reason why He can pass through the wall, the reason why He ascended without the pulling of the so-called gravitational force, because He is glorified. Ganon din tayo sa darating na panahon. If you will read 1 Corinthians chapter 15. Ito kasi katawan na to. Sabihin mo sa katabi mo, hoy. Sabihin mo sa katabi mo, hoy. Itong katawan na ito, hindi ito magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya nga pagdating ng panahon, pagpasok natin doon, papalitan ito according to 1 Corinthians chapter 15, verse 50. Yung mga nabubulok, mga namatay, ano yung papalitan ng katawang hindi na namamatay. At tayong mga mortals na dadatnan ng Panginoon, mortals, ibig sabihin may kamatayan, will be put into immortality. Wala ng kamatayan. That is the great mystery of God.
papalitan kasi hindi ito pang langit. Pang ano ito? Pang lupa ito. Pero that is the greatest hope na meron tayo. Though mamatay tayo sa anumang panahon, darating ang panahon, muli tayong bubuhayin. At mapalad naman yung mga dadat na ng Panginoon kasi hindi na sila makakaranas ng kamatayan. Wow! What a good day. What a glorious day. Diba? Zoom, diretso ka na ngayon. Papunta sa poder ng Diyos. Okay. Jesus is. Jesus is. Para sa Sunday, magandang pakanta yun. Okay. Jesus is. Okay. His body must be also. No? Kung saan naroroon si Kristo, naroroon din ang katawan. Kaya makikita ninyo, Jesus is in heaven. Our head. At nasaan daw ang body niya? Naandito sa lupa. So, ibig sabihin, that body must function because the head is functioning. Kung anong desire ng head, the body must follow. Ano sabi ni Jesus bago siya pumanhik? Go, ye therefore, and preach the gospel to the whole creation, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them, for the things that I have commanded you. Lo, I am with you till the end of the age. So, yun ang desire nung head. So, therefore, yung body must do his desire. Kaya nga tayo umaabot ng kaluluwa eh. Kaya tayo nagdatatag ng mga ministries, yung mga children, pagdating ng panahon, na sila ay masarili ng tinatawag natin pagdedesisyon because sila ay under the custody of the parents sa ngayon. Pero alam niyo, nakita ko, may mga kasi dito na mga lumaki rin nakasabayan noon. Pag bata talaga under the custody of parents, tapos binabawalang umattend ng church. Pero nakita namin nung nagdalaga na, nagbinata na, puno-puno rin naman ng bisyo. Wala rin nagawa yung magulang. Kasi darating talaga yung status na kayo ang magde-decide sa sarili ninyo at ang magulang ninyo is just the so-called. Kumbaga saan alingaw-ngaw na lang yan. Pagsasabihan kayo yan, but the final decision is in you. Pero kung kayo maliit pa, bata pa, alam nyo na yung dapat ninyong tahakin, unang-una, yung magulang hindi na mo problema. Kasi tama yung nilalandas ng kanyang anak. Kaya naman problema mga magulang kasi mali yung landasin ng anak eh. Pero pag tama, wala naman. Kaya lamang, sabi nga, sila ang tinatawag na innate authority sa kanilang mga anak. So, kung ano lang at sino lamang yung pinapayagan na dumalo ng Bible study, hanggang doon lang tayo. Pero the consequence of the future ng mga batang ito, sa kanila na yon. At nakita ko, nabigay ng mga problema sa kanila, na nangyari yung mga ganung bagay, sakit ang ulo nila. Yun ang di nila nare-realize sa buhay. Pero yung mga lumaki at naglingkod sa Panginoon, pinagtutulakan na nga nung nanay na mag-asawa, hindi pa nga eh. Ayaw pa kasi maglilingkod kay Lord. In that sense, sabi nito, in His work as the second person of the Trinity, Jesus now at the right hand of the Father in heaven. Kaya sino yung naririto? It is the Holy Spirit. Sabi sa Romans chapter 8 verse 10, sabi dito, Christ is in you, the body is dead because of sin. How are we going to understand this? Christ is in you, the body is dead because of sin. So, ang sabi dito, si Kristo ay sumasa iyo. Ngayon, yung lumang pagkatao na namatay dahil sa kasalanan ay wala nang tinatawag na kapangyarihan sa iyo. Kaya, how the way you give yourselves in submission to the Holy Spirit of God, dun nagiging makabuluhan ng ating pagiging Kristiyano. Kaya sabi dito, Christ lives in me. It is clear in this verses that if the Holy Spirit is in us, then Christ is in us. Okay.
Christ dwells in our heart by faith. But the Holy Spirit is the person of the Trinity who actually dwells in you. Ang nananahan talaga sa atin ay ang Espiritu Santo ng Diyos. At ang Espiritu Santo ng Diyos is also the Spirit of Christ. Kaya sabi dito, believers are indeed the dwelling place of the Spirit. Ito ay isang masaklap na katotohanan. But unfortunately, they are often lacking in the fruit of the Spirit. Though the Holy Spirit dwells in us, ang kakulangan daw ay yung bunga ng Espiritu Santo sa bawat buhay natin. Kumbaga sa doon sa mangga, may puno nga tayo, pero hindi namumunga. Kaya dito natin mag-gauge the maturity ng isang mananampalataya. Ligtas ba yung tao na yun? Definitely yes. Kasi ang kaligtasan, hindi natin gawa ng Diyos yan na kinilala natin. Tandaan ninyo Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. No. Kaya tayo gumagawa ng mabuti kasi iniligtas na tayo ng Panginoon and gusto nating maparangalan ang Diyos sa buhay natin. But here, ang sabi dito, the lacking of the fruit of the Holy Spirit, is congruent kung papaano mo ibinibigay ang iyong sarili in submission to the Holy Spirit of God. Kaya makikita mo ang mga Kristiyano, ang dami pa rin nag-i-engage sa Valentine's Day. Dami pa rin nag-i-engage sa mga, mga piyesta. See? Yung mga, Halloween. Di ba? Yung Christmas, dalawang mukha yan. Christmas na nagpaparangal sa Diyos at Christmas na ginagratify yung kanilang flesh. Di ba? Na hindi naman yung celebrant ang napaparangalan sa kanilang buhay. Okay. Sabi dito, believers are indeed the dwelling place of the Spirit, but unfortunately, they are often lacking in the fruit of the Spirit. Okay. They need to be quickened and given new life. This was brought home to the forcefully sa ating buhay that the Holy Spirit is at work sa bawat buhay natin. So, paano daw magiging fruitful ang buhay natin? Simple lang. Let's give and surrender our life to the Holy Spirit of God. Kasi siya yung magbibigay sa atin. And thirdly, the Holy Spirit gives gift to specific people in the church. According to Ephesians chapter 4 verse 12, ang sabi dito, for the equipping of the saints, for the work of the service, to the building up the body of Christ. Kaya dito, sabihin mo sa katabi mo, wala dito, sabihin mo, wala dito, walang gift ng Holy Spirit. Lahat tayo meron. Kaya wala tinatawag na church-chanity. Self-seated Christian. Ano yung self-seated Christian? Upo lang, Sunday lang, umaatin. Pero wala siyang participation sa tinatawag na ministry of the Lord. Kung titingnan natin dito, it is the Holy Spirit. Siya ang nagbibigay. But the only thing we need is to ask Him. Then, alam niyo po ba kung paano niyo makikita ang gifts ninyo? Una, sa physical sense, ano yung kakayanan na kung saan nagbibigay ng kasiyahan sa inyo. Yung masaya kayo na ito ay pure, ibig sabihin malinis. Kung nagbibigay sa inyo ng kasiyahan yung sugal, hindi yun ang sinasabi ko. Ibig sabihin yung gusto mong gawin na doon ang forte mo, doon malakas ang mo. For example, talaga na gusto mo talaga ng tinatawag na sa computer graphics. So, merong kalalagyan ka sa harapan ng Panginoon. Lalo na ngayon, kasi nung mga, sabi ng mga panahon ni Jesus, wala pa namang computer noon, di ba? Kaya hindi natin makikita. Pero yung art o yung meron kang forte sa ganong area na yon, it will contribute to the efficiency of the church at yung tinatawag nating
expansion. See? Merong gift of teaching. Actually, kung babalik ako sa kabataan ko, I don't have the so-called yung magsasalita sa harapan ng tao. I'm a shy guy. I am a boy next door. Hindi lumalabas ng bahay. Ba't ka tumatawa, Jacob? Hindi ako tinatawag na outgoing. Alam ni Pastora yan. See? Pero, as I give myself, meron pala akong gift of teaching. Sa totoo lang. No? Kasi nung nakita ko habang nag-aano ako, andun ang portico. Doon sa tinatawag na gift of teaching. Kaya minsan, pag nagpipreach ako dito, more on, lean on sa teaching. Hindi sa preaching. Bakit? Yun yung gift na na-discover ko. Kailan ko na-discover yun? Nung ibinigay ko yung sarili ko sa pamamahala ng Espiritu Santo ng Diyos. Makikita nyo, no? But give yourself to the Holy Spirit of God and ask Him, Lord, ano ba yung gift ko? At meron tayong tinatawag na natural gift. Yung natural gift na yun is the so-called the first step. Then God will anoint you for that. Naalala nyo nung ginawa yung templo? Yun ang isa sa mga ano ko yun ang sa mga, kung saan ay panuntunan ko. Noong ginawa yung templo ni Moses in the wilderness, kumuha sila ng mga craftsmen. Yung mga craftsmen na yun, bihasa na talaga yun. No? Bihasa, hindi naman pwede kukuha tayo ng craftsman dito na walang alam. No? Meron na. At sabi doon, and the Lord anoint them for the purpose of the temple. See? Halimbawa, ikaw ay sound engineer. So, nagagamit mo yan sa labas. But when you use it inside the church, then God will add anointing for you for that very purpose. See? Ganun yun. Kaya kayo, may mga giftings kayo. Sabihin mo sa mga tabi mo, may giftings ka. May giftings din ako. See? Discover it. Kasi, hindi tumatawag ang Diyos na walang purpose at walang layunin. No Christian can say, I have no gift. Every believer has at least one gift from the Holy Spirit. Okay? At ako'y namamanghari sa life ko. Hindi naman ako talaga humaharap sa mga tao. No. Pero yung how the Lord mold me, no? At paano ko rin natutunan yung mga bagay na yun, just give yourself. At ang Lord ang bahala. But you have the responsibility to study. Hindi naman darating yung unawa mo sa Biblia na hindi ka nag-i-study. Parang estudyante, pumasok ka sa school, though ang school mo ay tinatawag na known school, pero pag di ka mag-aaral, kick out ka sa school. Di ba? So, ganun din mga kapatid. Kasi tayo ay tinawag ng Diyos for the equipment. Kaya meron nga tayong tinatawag na chef table. Yan. Doon natin tinitingnan yung mga bagay-bagay para aside. Then, ang isa din mga magandang kaparaanan yan, alam niyo yung apprentice, sama-sama muna kayo. Halimbawa ako yung Bible teacher, may kasama ako. Habang nagtuturo ako, nakikita niya yung the know-how. At alam niyo ba, darating ang panahon, makaka-handle siya ng tinatawag na Bible study at it becomes a natural. Kasi kasama na rin yung Holy Spirit of God. See? Ganon din yun. Yun na nangyari sa akin din sa sa munisipyo. Ako'y umiikot doon sa kanta prayer, no? Song and prayer. Sabi ko, para ako natin si Leia sa Lungga. Ilang bang Les Miserables ang nangyayari sa isang araw? Mga 3 set, di ba? Pinupuntahan ko, nasa 34. Kakantahin mo yung kanta na yun paulit-ulit. O di ba, para ka na rin ano yun? Ha? Oo. Ayun, isang ratsyada yun, nasa 34 departments. See? Anong ibig sabihin nun? Just make yourself available to God and God will use you. Meron kayong tinatawag na katatangian na ibinigay ng Diyos
Pero we need to submit ourselves to the Lord so that kaya ang nangyari do'n, madami 'yun, 'di ba? So, nagsama ako, may pastor na dumating, Pastor Dan, sinama ko, apprentice. Siya yung nagbibitbit, siya yung nagde-deliver. Dumating, dumaan ng mga buwan, hinati ko, binigay ko sa kanya yung afternoon. O ngayon, nagpa-prosper siya ngayon. Do'n sa ano, siya na yung gumagawa ng mga bagay na 'yon. Gano'n ang apprentice, 'no? Sama-sama ka ngayon, nakikita mo. Parang basketball 'yan, eh, 'di ba? 'Di ba dati kayo panood lang kayo do'n sa ano, sa ilat ano? Kasi ang naglalaro do'n yung mga siyempre yung mga adult na. Pero 'pag wala na sila, sino nang nag-aano, may hawak ng bola? Kayo na, 'di ba? Gano'n ng kayo ng gano'n. Hindi nga umaabot do'n sa goal pa, 'di ba? Dahil bata pa kayo. Pero as you continuously na ginagawa yung mga bagay na 'yun, na nahahasa kayo sa mga bagay-bagay. Okey? Kaya nga, sa basketball, 'no, ang kailangan lang talaga ay hasa naman do'n sa character inside the court, 'no? Okay, so your assignment is that pray and ask the Holy Spirit. Tingnan ninyo yung natural talent ninyo para ano, do'n tayo magsisimula.